Okay guys, for today's video, may nakikita akong post all over Facebook about application ng mga credit cards. So parang mga mga nagre-refer or mga agent na katulad sa mall na nakikita natin na nag-aalok ng mga credit card. So ito naman, sila nagpo-post para mang-engganyo na mag-apply kayo ng credit card through them. Normal naman na to, matagal na itong ginagawa. Basically, kunyari, RCBC. Taga-RCBC sila. Tapos, i-apply ka nila sa RCBC. Pero, hindi talaga sila taga-RCBC. Parang isang company sila na naghahanap ng mga nag-a-apply ng mga credit card. Tapos, kapag apply ka na, then ipapasa nila. Then, parang nangungumission sila. Ganon. Ganon yung dating. Oh, ano masama doon? Hindi yun actually. Parang meron akong nakita na sabi nila, use your Atomic card as reference for your credit card application. pwede ba yun? Hindi ko rin alam eh. Pero, upon my research, ito yung mga nalaman ko. So, kung gusto nyo malaman yan, samahan nyo ako. Pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Pwede nga ba yun na gamitin ang Atomic Credit as reference for your credit card application? Medyo step back muna tayo ng konti. So kapag nag-apply ka ng credit card, usually, para mapadali ang application mo, ang review and approval, is maglalagay ka ng existing credit card mo na pwedeng maging reference ng ina-apply mong credit card. Parang naging practice na yan ng mga credit card companies na hinihingi yung credit card number and then the bank. But yung iba, tinatanong din kung ano yung credit limit. Ganun yung application process ng mga credit card para mapabilis yung evaluation. Kasi titingnan na lang nila yung specific credit card na yon, i-check nila kung tama, edi mas mataas ang chance mong ma-approve. Eto na nga. So, sa mga nagpo-post dyan all over Facebook, sinasabi nila, pwede mo daw gamitin si Atomic Credit as reference for your credit card application. First point, Atomic Credit is not a credit card. Baka meron pa rin po sa inyong nalilito na iniisip na credit card si Atome. Where in fact, yung card mismo ni Atome is a debit card. Ngayon, with the latest POS or card terminal ng mga merchants, hindi na nag-a-ask ng PIN kapag debit card kasi meron ng tap to pay feature na itatap mo na lang and then you don't need to enter any PIN. So, pwedeng isipin na credit card siya. But in fact, it is a debit card. Sa mga old POS, pag dinamit yung Atomic Credit nyo, mag-aasang mga cashier. Credit card ba yan or debit card? And kapag pinili mo yung credit card sa mga old POS to magde-decline. Kasi kailangan mo mag-enter ng PIN. So, kailangan mo sabihin debit card and then i-enter mo yung PIN. Ganun siya. Because yung card na yon is a debit card preloaded with funds galing kay Atome. Ang partner banks ni Atome when it comes to that debit card is si AUB. Basically, infrastructure ng bank na AUB, debit card ni AUB, account number niya, pinagamit kay Atome. And then, si Atome naman binigay yung account number sa atin. So, now that is settled na debit card siya, paano mo siya gagawing reference for your credit card application? Pangalawa, si Atome ay classified as lending institution. Hindi siya classified as a bank. Wherein, yung mga credit cards naman natin ay classified sila as banks. So, magkaibang category. Kung mapapansin nyo, ang CIC natin, they are requiring all financial institution na mag-report ng ating credit history para makalculate nila yung credit score natin. That's CIC. However, meron pang ibang credit bureau na tinitingnan ng mga banks when you are applying for a credit card. Nandyan ang TransUnion, wherein puro banks lang ang nagre-report dyan, and the Negative File Information System or the NFIS. Ito namang NFIS, nandito lahat ng transaction mo from the bank that is impacting you negatively. Kunyari, hindi lang credit card. Nag-issue ka ng check, nag-bounce yung check, then that is a negative record na kagad na mailalagay sa NFIS. Itong NFIS na to, it is a private repository ng mga negative credit activities natin. So, ito, since private to, exclusive lang sa mga members dito. Yung mga banks na members dyan, nagbabayad sila ng membership dyan or fees na hindi accessible yan sa mga lending institution with the likes of Atome, Bilis, etc. So, it is possible that yes, banks can use that as reference, but it is highly unlikely na mag-focus lang sila sa record sa CIC.
more often than not, lagi ang pinagbabasihan nila is yung credit score mo from TransUnion and yung NFIS. Yung TransUnion naman, it is also a private entity na mga banks lang din ang may access. Kahit sabihin mo na maganda ang inyong CIC credit score, pero dati naman, medyo nag-fail ka talaga sa inyong credit card payments, hindi po nabubura yung information natin sa NFIS. Nandun sila as a reference sa mga banks na mapadali yung credit investigation nila at malaman kung risky ka bang pahiramin or hindi. So, kung ganun, ano ba ang pwede mong gawin para makapag-apply ka ng credit card? Well, ang pinaka nakikita ko talaga dito is kung okay na ang inyong credit score with CIC, then just maintain it. That's just one part of the equation. Another is, I highly recommend na kung gusto nyo talaga mag-credit card, is simulan nyo with a secured credit card. Sa secured credit card kasi, it is really classified as credit card and the banks will report your credit activities with TransUnion, and kung merong negatively impacting credit activity sa inyo, marereport din yan sa NFIS. Pero, kung nagsisimula ka pa lang, it is highly recommended to use a secured credit card. So, yan talaga ang malaking magiging pagbabasihan ng credit card application nyo later on. Kaya dun sa mga agent na sinasabi na You can use your Atomic card as a reference to your credit card application. Mukhang pwede, pero mukhang mali talaga ang chance na gamitin yung Atomic credit as reference. Again, unang-una, dahil hindi naman siya credit card at hindi bangko si Neuron Credit or si Atomic. Kung ang tanong nyo po, saan po makikita ang credit score nyo with TransUnion, meron na pong available sa Lista app. Yan, pwede po kayo mag-download ng Lista app and then makikita nyo yung TransUnion. Medyo may kamahalan nga lang po. Nasa around 600 to 700 ang kailangan yung bayaran para makakuha ng credit report with TransUnion. Ang masasuggest ko lang po is kung gusto nyo talagang i-build ang credit score nyo, kailangan nyo talaga mag-generate ng TransUnion credit score para meron kayong baseline ng inyong credit score para mapataas to at yung mga dapat nyong i-correct. With regards naman sa negative file information system, wala po tayong makukuha ng information yan kung hindi mga banks lang ang may access. Hindi naman po tayo pwedeng pumunta sa bank para mag-request na i-access nila yung NFIS information natin. So wala po tayong way para makita yung information na yan sa atin. Okay, for our question of the day po. So usually, kapag mag-a-approve ng mga credit card application, personal loan, yung mga banks, dire-determine ng mga banks how risky you are para pautangin. Kung maganda ang credit score mo and you don't have an entry with negative file information system or NFIS, usually, maganda ang interest rate na binibigay sa'yo kasi maganda ang credit activity mo. Maganda kung yan ang profile mo. Pero however, kung nagkaroon ka ng delinquent na account before, even though na-settle mo naman, pero nandun siya sa NFIS, and then you rebuilded your credit score. Now, for our question of the day, sa tingin nyo, makatarungan ba na matagal na yung utang nyo, napaganda niya na yung credit score nyo with one instance of pagkakamali, masisira na yung mga application nyo ng mga credit card, mga home loan, etc. Sa tingin nyo, makatarungan ba yun? Hindi na ba pwede magbago ang tao? Anong point of view nyo about this? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And also sa ating cellphone giveaway for the month naman ng July. Ayan. So yun lamang po for today's video. But before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Joy Rob Che Yoron at Joy Rob Che Euron. Yan. Sabi po niya, napakalaki talaga ng tulong ng video mo, Sir Pat. Maraming natututunan. God bless to your channel. Shout out Iloilo. At Joy Rob Che Euron, shout out po sa inyo. Maraming salamat po at na-appreciate nyo po yung mga content na ginagawa ko. Laking pasasalamat ko po sa mga supportang ibinibigay nyo. Maraming salamat. And shout out po sa mga taga Iloilo City. Shout out. I hope you like this video. Leave a thumbs up. And if not, wala naman pong problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa labing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!